Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Ako si Karen de la Cruz, nag-uulat. Patok na patok sa tenga ng masa ang salitang abortion at family planning. Ano nga ba ang mga ito? Unahin natin ang abortion. Ang abortion o ang pagpapalaglag ay ang pagtatapos ng pagbubuntis sa pamamagitan ng pag-alis ng isang sanggol mula sa matres ng isang babae. Noong 2008, tinatayang 1.21 billion ng abortion ang naganap sa US na bumaba mula sa 1.29 noong 2002, 1.31 noong 2000 at 1.36 noong 1996. Sa China, 35,000 kada araw ang sapilitan nagpapalaglag dahil sa lalong tumataas ang kanilang populasyon. Taon-taon dito sa Pilipinas, daan-daan ng mga kababaihan ay nagbubuntis ng hindi binabalak at maraming mga kababaihan na may unintended pregnancies ay nagpapasya na wakasan ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapalaglag. Unintended pregnancies ang pinakadahilan ng mga kababaihan kaya sila ay nagpapalaglag. Ilan sa 13% ng mga kababaihan na nagtangka magpalaglag na naiulat na nagawa sapagkat ang kanilang pagbubuntis ay nagresulta mula sa panggagahasa. Kapag ang bata ay unwanted child, pagpapalaglag ang siguradong gagawin ng mga kababaihan. Dahil sa abortion, pinapakita natin na ang kahalagahan ng buhay ng isang tao ay hindi dapat tulago ng isang bata. Tinatanggalan natin ang karapatang mabuhay ng mga batang pinapalaglag para lang matupad ang kanilang kagustuhan na hindi mag-aanak. Sinusuway natin ng Diyos sa kanyang utos at kagustuhan. Kaya nananawagan ako sa gobyerno na sila ay bumuo ng mga seminars taon-taon tungkol sa family planning upang ipalaganap ang pagkakaroon ng maayos na pamilya. Alagaan at bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak, lalo na ang mga babae dahil maraming posibilidad na sila ay mabuntis nang hindi inaasahan para na rin maiwasan ang abortion sa ating bansa. Sa aking pagsasiyasat, higit sa kalahati ng mga kababaihan na kinapanayam sa kasalukuyang gumagamit ng contraception o family planning. Ngunit ano nga ba ang family planning? Ano ang mga isyong kinakaharap nito? Ang pagpaplano ng pamilya ay pagpaplano kung kailan magkakaanak at ang paggamit ng mga tinatawag na birth control at techniques upang magawa ng matiwasay ang plano. Alam natin na ang China ay ang may pinakamataas na populasyon sa buong mundo, na umaabot sa 20% ng total na populasyon ng mundo. Sila ay higit 1.34 billion ng katao ng 2010. Dahil dito, ang kanilang gobyerno ay sumusuporta sa pagbibigay ng ligtas, mahusay at mababang presyo ng contraceptive methods para sa programa ng pagpaplano ng pamilya. Ang India ay ang sumunod na may pinakamataas na populasyon sa buong mundo na umaabot sa 16% na total na populasyon ng mundo. Sila ay higit sa 1 billion, kaso ngunit inaasahan pa na mas tataas kaysa sa China pagdating ng 2030 dahil sa hindi masyadong paggamit ng matagumpay na family planning policy. Ayon sa national surveys, karamihan sa mga Pilipino ay naniniwala na mahalaga ang paggamit ng modern at artificial method sa family planning. Ngunit taliwas sa kagustuhan at paniniwala ng tao, ang family planning sa pamamagitan ng paggamit ng modern contraceptives ay taliwas sa Philippine Constitution. Ngunit sinasabi na sila ay sumasang-ayon sa family planning at paggamit ng modern methods. Sa mga magulang na walang pakialam sa mga anak, ay dapat sigurong bigyang pansin ang katayuan ng kanilang buhay. Kung hindi masyadong maganda, ay mas dapat nila itong bigyan ng tuon. Kung hindi nila masunod ang tamang pagpaplano ng pamilya, ay mas dapat nila itong bigyan ng importansya. Breaking news po tayo. Isa bawat kada dalawang kalahating oras ang nare-rape sa ating bansa at kadalasan ay kilala nila o malapit sa kanila ang suspect ng nasabi
Thank you and God bless.